Isa sa mga katanungan ko dito sa Pilipinas natin is, handa na ba ang Pilipinas sa atheismo or atheism? Handa na ba sila sa mga atheist? Ang sagot ko diyan ay depende. Depende rin sa lugar. Pero sa ibang bansa, naku, open na sila do'n. Mas pinapahalagahan na nila yung mga teknolohiya, yung mga discovery. Kaya nga mas maraming scientist do'n kaysa dito. Kasi dito, medyo mas maraming mga tsismoso, eh, kaya nakatambay lang sa social media. Parang ganito, parang ginagawa namin, konti pa lang ang mga gumagawa ng mga YouTuber, tungkol tungkol sa mga atheism, tungkol sa agnosticism, tungkol sa mga non-believers. Pero ang tanong is, ready na ba talaga yung Pilipinas sa ganitong setup, sa ganitong topic, sa ganitong diskusyon, sa ganitong argumento, sa ganitong debate? Pero hindi ako nakikipagdebate. Makikipagdiskusyon, oo, ready ako do'n. Pero 'pag debate, hindi pa enough yung knowledge ko tungkol diyan. Medyo hilaw pa, eh, kasi 'pag 'yan ang tanong, papasok dito yung divorce bill, yung LGBT medyo okey na, eh. Yung same-sex marriage lang yung hindi pa at mas malala yung abortion. Pag-usapan muna natin yang tatlo na 'yan, yung divorce, yung same-sex marriage at yung abortion. Sa ibang bansa kasi yung tatlo legal na kasi 'yan, eh. May mga countries diyan na nilegal na nila, may iba din na hindi pa. At lalong-lalo na dito sa Pilipinas, 'di ba? Pero 'pag yang tatlo yung pagpipilian na yan, siguro ang una sigurong mapapatupad dito sa Pilipinas ay yung divorce bill, yung divorce, kasi para sa akin medyo hilaw pa ang Pilipinas sa ganyang panukala, mga batas or ano bang puwedeng itawag diyan kasi yung divorce lang kasi yung medyo malapit malapit ng malapit mapapatupad, mapapasok, mapapasa batas. Yung simbahan lang kasi yung humahad lang diyan. Hindi naman natin masisisi yung simbahan kaya bakit humaharang sila. Sino bang hindi gusto na mabuo yung pamilya, yung walang gulo? Mahirap siya mapatupad dahil lang sa simbahan, pero mas mahirap yung dalawa, yung kasunod, 'di ba, yung, same-sex marriage at yung abortion kasi, as of now, pro-life ako pero may ita-topic ako next time tungkol diyan kung ano yung puwede, ano yung hindi, ano yung opinyon ko tungkol diyan sa abortion na 'yan. Pero sa same-sex marriage medyo okey lang pero marriage, hmm, puwede na sila magsama, 'wag na lang magpakasal. Medyo ang labo kasi diyan na kasi papasok yung atheist, eh. Dito na papasok yung tanong na, handa na ba ang Pilipinas sa atheismo? Sa akin, kung ipapasok 'yan sa kategorya na pang-apat, if ready na ba yung Pilipinas? Para sa'kin, depende pero medyo oo na rin kasi sige, oo na ako kasi yung nung una pa kasi parang sa'kin tinatago lang 'to or ano. Pero may mga ibang atheist diyan or agnostic, non-believers, alam natin na hindi talaga naniniwala na may Diyos talaga, pero hindi nila sinasabi sa iba. Mas maraming hindi nagkukuwento kaya nililihim na lang nila kasi maraming discrimination din kasi sa mga atheist, eh, lalong-lalo na dito sa Pilipinas 'pag nalaman na ano yung pinapaniwalaan mo. Kaya sa akin, ready na ba? For me, yes, handa na yung Pilipinas pero in a silent way. Kasi yung mga atheist hindi naman siguro na konti lang kaming nag-iingay dito sa YouTube. I think mga 5, 4, oo, na Pilipino. Yung iba din mas maingay sa social media, sa Facebook at yung atheist hindi naman katulad ng nagpe-preach diyan sa may kalsada, sa may lansangan, na gumagamit ng megaphone, microphone at ano pang mga malalaking speaker diyan na na malapit na magugunaw ang mundo, alam niyo na yung nasa taas daw yung magliligtas sa atin. For me, ang sagot ko sa tanong na yun ay yes, pero depende pa rin. Yes siya in a sense na yes in a silent way. Kaya nga sinasabi nila na silence means yes. Sa inyo, ano sa tingin niyo? Handa na ba talaga or hindi pa? Please comment below kung ano masasabi niyo sa topic na ibinahagi ko. Salamat, wala ng script-script 'to. Diretso na kung anong maisip. Ano pang hinihintay niyo, subscribe at hanggang sa muli. Dark Walker nga pala, kapayapaan.